Sige. Ruth chapter 3, sa ating pag-aaral dito, makikita po natin dito sina Boaz at saka si Ruth dito sa chapter 3. Ito ay tagpo or scene. Kumbaga sa telenovela, ito yung scene ni Boaz at saka ni Ruth. Yan. Sila yung pangunahin na makikita po natin dito. And of course, i-correlate natin yan sa ating panahon. Si Boaz as a picture ng ating Panginoong Jesus, and then si Ruth as a picture or larawan ng church. Yan. Kung ano man yung mga hakbang na gagawin ni Ruth, ay magandang hakbang din na gagawin natin bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Pero bago yan, of course, ang mga nangyayari po dito ay si Ruth bilang balo, and then si Naomi bilang balo. Nabalo sila because nung pumunta sa Moab, ang pamilyang ito, si Elimelech, si Naomi, at yung dalawa nilang anak, si Malon at saka Kilion, pumunta sa Moab dahil sa famine o taggutom. And then, doon na nga sa Moab nakapag-asawa si Malon at Kilion, doon na rin namatay si Elimelech, and then namatay din si Malon at saka si Kilion. Ang natira na lang is si Naomi, at saka yung dalawa niyang manugang na si Orpah at saka si Ruth. And then, nabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Diyos ang Jerusalem, ang Israel. Kaya umuwi si Naomi, inihatid siya ni Orpah at ni Ruth, pero pinabalik ni Naomi yung dalawa niyang manugang. Sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Okay. Kasi pag sumama kayo sa akin, wala kayong maasahan doon. Okay. Hindi maganda yung abutan niya doon, lalong-lalo na mga foreigner sila, hindi sila Israelita, mga Moabita. Si Orpah sabi niya, sige po, alis na po ako. Pero si Ruth, nanatiling sumama kay Naomi hanggang sa Jerusalem. Ang sabi nga niya, kung saan ka pupunta, doon din ang pupunta. Kung ang bayan mo ay Israel, di magiging bayan ko rin ang Israel. Kung ang Diyos mo si Yahweh din ang Diyos ko. Kung mamamatay ka, mamamatay tayong dalawa. Di ba? Yan ang mga commitment na magandang taglay-taglay natin bilang mga mananampalataya. Yung gutom, hindi makapag-iwalay sa atin dapat yan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kamatayan. Mas lalo tayong magsasama sa Panginoon sa kamatayan. Siya nga magbibigay sa iyo ng magandang panibagong katawan ang Panginoon. Kaya, anumang sitwasyon natin dito sa mundong ito, hindi dapat mag-iwalay sa atin sa Panginoon. And then, ito na nga, pagdating sa Jerusalem, sabi ni Naomi kay Ruth, muli ka namin, wala kang mapapala sa akin sa Jerusalem, sa Bethlehem. Naghihirap ka doon, mamumulot ka, makikipamulot ka. Sabi ni Ruth, okay lang yun. Sasamahan kita. Alam niyo po, pagdating nila sa Bethlehem, anihan, at hindi po nagutom si Orpah, si Naomi, at saka si Ruth. Bakit? Pinagpala sila ng Panginoon. Pero, siyempre, ginantihan ng Diyos yung sipag at saka dedikasyon ni Ruth. Okay. At nakita yun ni Elimelech sa chapter 2, kasi sa kanya yung field. This time, bibigyan ng payo si Naomi. From chapter 1, chapter 2, ang laging bukang bibig ni Naomi is siya. Di ba? Napansin nyo? Ay, wag mo na akong tawagin Naomi kasi mapait. Mapait ang nangyari sa akin. Tawagin nyo na akong Mara. Tapos sabi ko, ang palagi yung sinasabi, ganito. Pero this time, sa chapter 3, hindi na siya magpo-focus sa kanyang sarili. Kanino na? Sabi niya, anak ko, Ruth, sabi niya, dapat magkaroon ka na rin ng sariling pamilya. Actually, yung ginamit sa English ito magkaroon ka ng rest. So yung rest meaning
Dapat pag nag-asawa, supposedly, makakapahinga ka eh. Di ba? Yan yung design ng Panginoon sa pamilya, yung babae at yung lalaki makasumpong ng kapahingahan sa pamilya, sa bubuin nilang pamilya. Yun yung ideal. Pero karamihan sa ating panahon ay sinasabi ng mga halimbawa, sasabihin ng isang binata dalaga, ay mag-asawa na ko. Naku, papasok ka na sa gulo. Pero sa kanila hindi. Papasok sila sa rest. Kaya sabi ni Naomi, chapter 3, kasi bakit gagawin ito ni Naomi? Bakit ito ang bilin ni Naomi? Kasi kailangan merong magpatuloy doon sa lahi ni Elimelech at saka ni Malon, kasi si Malon yung kanyang asawa. So isang araw kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Sa English ito is to find rest. Okay. Sariling tahanan. Natatandaan nung sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti, magpapagiik siya ng sebada mamayang gabi. Kaya't maligo ka. Magpabango. Magbihis ng damit. Yung hindi amoy pawis. Okay, magbihis ng damit. Yung pinakamagandang damit, hindi lang basta damit, yung pinakamagandang damit, pagkatapos pumunta ka sa gikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makain mo si Boaz. Sa ating Pilipino pa, kung hindi natin naunawaan ito, para bang ikutin mo si Boaz. Punta ka doon, walang nakakalam, puntahan mo siya sa pangsap, kung saan siya matutulog, puntahan mo. Ikutin mo siya. Diba? Opo, pero hindi po yun yung nais na gawin ni Naomi. Una, bilang batas kasi po ito batas sa Israel, na ang tawag dito ay liberate law. Liberate, ibig sabihin, batas sa mga magkakapatid, na kapag ang isang lalaki nag-asawa, tapos hindi siya nagkaroon ng anak, namatay siya, hindi siya nagkaroon ng anak, yung kanyang kapatid ang magiging asawa nung naiwan niya, para yung unang magiging anak nila ay ipapangalan dun sa namatay, para magpatuloy yung lahi. Yan, patuloy yung apelyido, kumbaga sa atin, magpatuloy yung apelyido. Pero this time, wala nang anak na iba si Naomi. Si Malon tsaka si Kilion lang, pareho silang namatay. Pero may pag-asa. Kasi ayon sa batas ng Israel, sa liberate law nga, Leviticus 25, sa 47 at 49, basahin ko na lang po na. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap, at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo, o sa sino mang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay may pagbili, ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain, o ang anak ng kanyang amain, ay makakatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan, hindi sa malayong kamag-anak. Sa isang malapit na kamag-anak, ang makakatubos sa kanya, kung magkaroon siya ng kakayanan, ay matutubos niya ang kanyang sarili. So, verse 25 ng Leviticus 25, kung ang iyong kapatid ay naghirap at ipinagbili ang bahagi ng kanyang mga pag-ari, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak ay darating at tutubusin ang pinagbili ng kanyang kapatid. So, seemingly, itong si Elimelech, nung umalis sila sa Bethlehem dahil sa famine, tagutong, ibinenta nila yung ari-arian nila, yung lupa. Pag sinabi mong ari-arian, lupa ang pinag-usapan niya. Kaya binenta niya, tapos pumunta sila sa Moab. So ngayon, si Naomi, bumalik, hindi niya pwedeng tubusin yun.
kahit na may kakayanan siya. Kasi babae. Ang may karapatan na magtubos ay lalaki. So, ang pwedeng tumubos ay ang pinakamalapit na kamag-anak o yung tinatawag natin na kinsman redeemer. Sa Hebrew ay Goel. Goel o kinsman redeemer. Siya lang yung tanging may karapatan para tubusin sila. Okay. So, ngayon, ito na ngayon ang gagawin niya na yun. Papayuhan niya para mag-ayos si Ruth. Hindi ba ang sarili hindi nag-ayos si Ruth? Hindi po, ganito pa yan. Ang mga balo nung time na yun, nagsusuot sila ng suot pangbalo. Alam niyo yun? Actually sa pag nanonood kayo mga Korean novela, di ba may mga suot sila na pang suot na yung namatay yung asawa niya, yung mga babae, nagsusuot sila at merong period, ewan ko kung ilang taon bago nila huhubarin yun. Pag pinubad naman na nila yun, yung damit na yun, na pangbalo, pang morning, pang luksa, okay, pang luksa, pag inubad na, ibig sabihin, ready na siya for another step sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ready na siya mag-asawa. Sinabi ni Naomi, magbihis ka. Ibig sabihin, yung mismong biyanan niya ang nagsasabi na alisin mo na yung damit mong pangluksa. Alisin mo na yung damit mong pangbyuda at magbihis ka ng pinakamagandang damit. Pinakamaayos. For sure, wala naman, nung panahon na ito, ilan-ilan lang naman yung mga damit ng mga Israelita. Pero meron siyang nakaready. Yan. Tapos, maliligo siya at magpapabango. Ang pabango nila yung mga tinatawag na oil. Ito yung tinatawag na anointing oil. Okay. Pinapahid yan sa buong katawan at ang nagagawa ng anointing oil ay una, yung nanghihil sa mga sugat, panghihil sa sugat. Pangalawa, pang protection sa katawan o sa balat. Okay? Di ba mapansin nyo yung mga pinapahid natin sa katawan? Yung lotion, halimbawa, lotion, yung pag maliligo ka sa beach at ang plano mo ay maghapon ka sa dagat. Maglalagay ka ng ano kasi tawag doon? Sunscreen, sunblock. Ayan. Sunscreen o sunblock. Gawa sa oil po yun. Gawa sa oil na hinaluan na nila ng mga kan. So, gawa sa oil pang protection. So, yung oil ay pang protection at nilalagay sa buong katawan. So, merong tatlong bagay tayong titingnan dito sa hakbang na ito na sinabi ni Naomi kay Ruth. Ano yung hakbang na yun? Maligo ka, magpabango at magbihis at tumaba sa gikan. Actually, sa ibang translation sa English, yung magpabango ay anoint yourself. Okay, anoint yourself. Tapos pumunta siya sa gikan. Bakit sa gikan? Nung time na to, remember, ito ay panahon ng mga judges. At panahon ng mga judges ay ito yung panahon na nire-raid yung mga tanim, mga pananim ng mga ibang taga-bayan, di ba? So, ang mga Israelita, hindi naman sila nagigig sa loob ng bayan, sa loob ng syudad. Kasi naka-wall yung syudad. So, nagigig sila kung saan sila nagtanim. At, bakit sa gabi? Sa gabi dahil mula 6 p.m. onwards, doon umihip yung hangin. Okay? Kasi mainit sa lugar na yun Sa Palestine, mainit yan. At dahil sa init, nagpapantay yung init sa lupa at saka sa dagat, sa araw. Pagpantay yung init sa dagat at saka sa lupa, hindi gagalaw yung hangin. Di ba napapansin yung pagtanghalin tapat na mainit? Kahit pito ka ng pito, walang hindi humahangin. Kasi pantay yung init sa dagat at saka sa lupa. Ngayon, pagdating sa gabi, mas mabilis lumamig sa lupa kaysa sa dagat.